Ito ang pinakamabigat na nangyari dyan sa Desert Corbito. May warrant na si Senator Lacson. Ito katotohanan na hindi ko sinisiraan si Senator Lacson. Nagsasabi lamang ako, all of these are on record. Ito, dahil nga mga ka-reaction, ang batas sa Pilipinas ay para lang sa mayaman. Oo. Okay. Nagkaroon ng warrant. Alam ko to personally kasi ako yung abogado. Opo. Isa sa mga abogado nung witness, si Mangkaw. Okay. So, nagkaroon ng warrant. Lumitaw si Mangkaw, bumalik. Alauna. Crime of the decade. Okay. May nanagot ba? Wala. Why? Sapagkat, ito ang pinakamabigat na nangyari dyan sa Desert Corbito. May warrant na si Senator Lacson. Ito katotohanan na hindi ko sinisiraan si Senator Lacson. Nagsasabi lamang ako, all of these are on record. Okay. Nagkaroon ng warrant. Alam ko to personally kasi ako yung abogado. Opo. Isa sa mga abogado nung witness, si Mangkaw. Okay. So, nagkaroon ng warrant. Lumitaw si Mangkaw, bumalik. Sinabi si Senator Ping ang mastermind. Sumumpa siya. Sinabi ngayon, nag-apologize na. Siyempre, marami na nangyari in between. Opo. Pero noon, talagang sinusumpa sa amin. Mabuhay, mamatay, yun ang testimony ko. Anyway, pumunta na tayo sa mga events, yung time frame. Nagkaroon ng warrant from Judge Telma Medina. Opo. Nagtago si Ping. Sinabi pa, I'm a fugitive from injustice. Injustice daw yun. Siyempre, sino pa ka naman para maghusga na injustice? Dapat harapin mo, di ba? Okay. Nawala siya bigla, hindi mahanap. Nag-wanted pa kami ng DACC. Okay, that was the time of Gloria Macapagal Arroyo. Bago siya nawala, nag-privilege speech pa siya, sinasabi sa akin, ayan, si Topacio, yan nakikita sa Malacanang, nakikipagsabuatan kay FG. Hinamon ko siya. Sabi ko sa kanya, Mr. Senator, hindi ko kilala yung kamoting yan si FG. In fact, kalaban namin yan ni Erap That time. Bakit naman ako pupunta sa Malacanang? Anong pakialam ko sa Malacanang? Hindi ako matatawag dyan Erap ako Sabi ko, Mr. Senator, ganito gawin natin. Magpa-lie detector test tayo dyan mismo sa session hall ng Senado. Nasa dyaryo yan. Opo. Pag totoo pagka hindi totoo ang sinasabi ko na hindi ko kilala si FG at ako'y pumupunta sa Malacanang. Pagka tinanong niyo ako kung totoo o hindi at lumabas na hindi totoo, nagsisinungaling ako, nakilala ko si FG Arroyo, at ako'y pumupunta sa Malacanang, isosoli ko yung aking lisensya sa law, hindi na ako magpa-practice kahit yan ang bread and butter ko. Ang tindi naman. Pero pag napatunayang mali yung sinasabi niyo, mag-resign kayo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Doon sa naghatid ng pera, doon sa Bali Verde, tsaka doon sa Forbes Park, tsaka doon sa Aguada, mantagin mo, kinukonekta ngayon kay Pulong Duterte. Yan ako. Napag-ahalata na po, talagang halatang-halata na po mga karyasyo. Ayan itong si Ralph Recto, si Raulo yata to Alam mo Ralph Recto, gago ka ba Ralph Recto? Gago ka ba? Bangag ka ba Ralph Recto? Gago ka ba? Tanong lang, gago ka ba? Ayan po, ang buti na lang kindly spare the health para sa health, klaro para sa health ng Pilipino, PhilHealth di ba? Kinukuha nila yung pera ng PhilHealth itong Ralph Recto na to I agree totally. Ang pag-iusap ko sa inyo, wag nyo kaming utusan, di ba? Sira ulo tong Ralph Recto na to Di ba? Ano sagot po ni Bato de la Rosa? Pasalamat ka, sobrang mabait si Senator Bongo. Kung ibang senador sinagot mo ng ganyan, baka nagkainitan na kayo. Para ka ring hindi dating Senador Ralph. Masyadong mababa ang tingin mo sa amin, di ba? Gago tong Ralph Recto na to Putangin na ka ba Ralph Recto? Parang lang kung putangin na ka. Di ba makaka-reaksyon? Mantagin mo yan, walang courtesy, walang pagre-respeto. Sinabi lang ni
Senator Bongo, please lang, Brad, huwag mong pakialaman yung PhilHealth. Kinukuha mo yung pera ng PhilHealth eh. Di ba? Tapos sabi niya, I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Ano ba yun? Ay, inuutusan ka ba ni Bongo? Sira ulo ka ba, Ralph Recto? May sayad yato itong putang ina ka ba? Ha, o putang ama? Putang ama ka? Sira ulo ka yata, Ralph Recto eh. Bumabata ka rin, Ralph Recto. Tanong lang kung bumabata ka. Kasi ang pagsagot mo parang adik ka eh. Di ba mga ka-reaction? Walang ka-respeto itong putangin na ka ba? Hindi, nakakagigil lang po kasi mga ka-reaction eh. Puro katarantaduan ay lumalabas sa bibig ng mga kampon ni Bangag. Ayan pa oh. Ay nako, galit na po si Madam Rowena Guanzon. Ano pong sabi ni Madam Rowena Guanzon? BBM will spare Martin Luther King and his ICC will do as he says. Go ahead BBM. If you think the Filipino people are stupid and protest will stop, the economy will tumble and that will be your end. Fuck the ICC, di ba? Salute. Senador Rowena Guanzon, Bardagulan, yan. Bardagulang. Di ba? Legal, o di ba? Yan ang gusto ko, Bardagulang Rowena Guanzon, di ba? Malupit po yan eh, idol ko yan. Senadora, takbo ka senador, kailangan ka namin sa Senado ha. Hindi ka namin kailangan sa Kongreso. Paki-send nga po itong video na ito kay Ma'am Rowena Guanzon. Sinong nakakakilala kay Ma'am Rowena Guanzon sa aking mga ka-reaction dyan. Paki-forward nga po sa kanya itong video na ito na ina-announce po natin sa channel natin na gusto natin siyang tumakbo bilang senadora. Kasi kailangan natin siya sa Senado. May paninindigan, may prinsipyo at may hiya. Hindi katulad ng mga pinklawan-dilawan na putang ina, mga animal. Ngayon, kinakain nila suka ni Bongbong Marcos at kinakain nila ang tain ni Bongbong Marcos. Ganun po ang mga dilawang pink ngayon. Never again pa sila nung panahon ng eleksyon. Never again magnanakaw. Ngayon, sabi nila magnanakaw, bangag. Never again ngayon ano, hutang dila nila si Bongbong Marcos. Diba sabi nila, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban, o diba? Pero may reservation. Huwag mong pabagsakin si Bongbong Marcos. Naku, ito pa po mga ka-reaction. Pulong Duterte dawit dahil kay Eric Yap. Naku po. Alam po ba ninyo si Eric Yap? Yan po yung binulgar ni Sergeant Gutesa na nagbilang ng mga bilyong-bilyong pera nasa maleta. Ngayon, dinadawit kanino? Dinadawit kanino kay Pulong. Nako. Itong abante na to, talaga naman tong abante na to. Itong abante na to, dyan nagtatrabaho yung pambansang tanga eh. Sa abante, nagtatrabaho siya sa abante, yung pambansang tanga. Yung tinawag na tanga ni Senador Marcoleta. Nagulat pa siya nang tawagin siyang tanga eh. Pambansang tanga nga, pambansang tanga. Nako, Marcos Jr. Iginahit na walang alam sa nangyayaring kaguluhan. Wala naman tayong tinatago, oh, di ba? Ano bang alam mo, di ba? Di ba nasa ibang dimension ka? Di ba wala ka naman sa realidad? Nasa ibang mundo ka. May sarili kang mundo. Ang mundo mo umiikot sa iyo. Akala mo lahat na nangyayari sa paligid mo ay nakakabuti sa bayan mo. Bangag nga, bangag. Bangag, pag bangag, ganyan talaga, walang alam. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Di ba ganun yun eh? Oh. Kaya siya, Marcos Jr. iginahit na walang alam sa nangyayaring kaguluhan, di ba? Sabi niya, bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Bangag lang, di ba? Bangag lang, di ba? Nako, PBBM, kinilala bilang best president ng majority ng mga Pilipino mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Si PBBM ang the best president. Nako, yan ang sinasabi ko eh. Mga enabler kasi kayo eh. Ha? Dahil alam nyong bangag yung tao, pinapaikot-ikot nyo pa ang kanyang imahinasyon. Pinaglalaroan po ninyo ang kanyang imahinasyon. PBBM, kinilala bilang best president ng majority ng mga Pilipino. Nako, mga ka-reaction.
Sino kayang gumawa nito? Yan. Si Rodrigo Duterte ay hindi inaresto ng ICC. Siya ay dinukot ng mga Pilipino sa Pilipinas at isinuko sa mga dayuhan. Teodoro Locsin Jr. Siguro binabagabag na siya ng kanyang konsensya. Di ba? O baka nakikita na po ni Teodoro Locsin Jr. na pabagsak na si Bongbong Marcos at parating na si Sara Duterte. Kaya kumakalas na siya. Di ba? Ano yan ambassador yan ng ng UK eh. Tama naman po sinabi ni Teodoro Locsin Jr. Naku, yan pa mga kareaksyon. Dapat ito yung ating background background yan. Lalagay natin dito sa background natin yan. Mga kareaksyon, lalagay natin sa background yan ha. Yan, ganyan. The Punisher, the user. I hate drugs. I hate drug test. Ito pang isang baboy na to, walang yaka. Nagpakita ka na naman sa sambayan ng Pilipino, Gordon. Di ba binalagbag ka ni Duterte kaya hindi ka nanalo? Ngayon kung umaasa ka makakabalik ka ng Senado, pero may graft and corruption din yata ang kaso itong tarantadong to eh. Di ba? Mayaman ka na, Gordon, ba't ano pang ginagawa mo? Ba't gusto mo pang bumalik ng gobyerno? Ha? Humingi ka ng dugo sa Red Cross. Tapos ibinebenta ganun. It would never have happened if wala talagang pasimuno. At ang pasimuno ay si former President Duterte. Siya ang nag-utos, siya ang nag-appoint, siya ang nagproteksyon, siya ang nananakot sa Senado noong iniimbestiga yan. At siya ang nagpalipat yan. Nagpalipat ng pera kay former Health Secretary Francisco Duque. The crime would never had happened without an enabler. Ang enabler si Rodrigo Duterte. Ba't lumitaw na naman tong baboy na to Gusto na naman yata tumakbo sa 2020, nagpapasika na naman ng tarantado Hoy, Gordon, kilala ka namin. Huwag ka nang masyadong pabibo, Gordon. Masyado kang pabibo Huwag ganyan, Brad. Masyado kang pabibo. Wala nang naniniwala sa'yo, di ba mga kareaksyon? Masyadong pabibo Ito yung nakakainis. Siko, hindi nila ginagawan ng paraan na madala dito ng persahan sa Pilipinas para magsalita. Instead, yung nandito, yung Diskaya na nagsalita, na involve Siko, involve si Romualdez, kanila ngayong inaakusahan na pinoprotektahan si Bongo. Absurd masyado, Talagang wala na sa kwento. Ginagawa nila para yan ang gamitin na drumbeat ng kanilang mga trolls para ipakalat sa buong Pilipinas na korap si Bongo. Ganun lang yun. At dahil si Bongo malapit kay PRRD, korap na rin si PRRD. At dahil si PRRD, anak niya si Sara Duterte, korap na rin si Sara Duterte. Pero alam nyo, isa lang naman na magpapatunay na hindi sila mga korap Pumunta kayo ng Davao, tingnan nyo yung Davao at ikumpara nyo sa Ilocos Norte at saka sa Leyte para malaman ninyo kung sino talaga ang politika lang ang inaatupag at pagnanakaw lang inaatupag at hindi pinagsisilbihan ng mga bayan nila. Yun na lang. Let's compare our leaders with the achievements and the improvements and the development of their political bailiwicks. Tama. Katulad ng Ilocos Norte ng mga Marcos, Leyte ng mga Romualdez, at Davao ng mga Duterte. Pagkumparahin ninyo, wala sinabi. 1987 nagsimula si Rodrigo Roa Duterte na maging mayor ng Davao. And look at it now. People now are investing in Davao. Mga malalaking negosyante pumupunta na ng Davao ngayon. And look at Ilocos. Sorry sa mga Ilocano. I am not saying na hindi maganda ang inyong lugar. But it did not improve over the 20 years that Marcos was the president, including our place, Leyte. 20 years Marcos naging Pangulo, walang improvement. And now it's again Marcos and it's again Romualdez, pero wala pa rin. Sorry but I have to tell you the truth. Why? Because habang binabati ko sa mga Duterte, kinakalimutan natin na ang Marcos at Romualdez, wala naman talagang nagawa doon sa mga bayan na binanggit ko. Sayang ang bayot!
Nilinaw ng abogado ng mag-asawang Diskaya na handa silang makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay po ng investigasyon sa Yun. flood control scandal. Pero kung hindi talaga sila tutulong, giit ni Public Works Secretary Vince Dizon, pasensyahan na lamang. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Si Vince Dizon no? Nagpapabibo si Vince Dizon. Hoy Vince, yung amo mo bangag. Anong ginagawa mo? Paikot-ikot ka ng paikot-ikot. Wala ka pa naidemanda, Vince. Wala ka bang natuklasan of corruption? Wala ka bang napakulong, Vince? O talagang nagpakagago ka na, Vince? Dilawan-pinglawan si Vince eh. Binibuild up siya ng mga pinglawan, dilawan. Baka gusto siyang tumakbo senador. Walang yaka, Vince. Alam mo, Vince, sinusuka ka ng buong Pampanga. Sinusuka ka ng buong Pampanga. Alam mo kung makita ka ng mga Kapampangan yan, mandidiri sila sa'yo. Paano isa kang protector ng isang Ilocanong adik? Kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila mag-cooperate, pasensyahan tayo. Kung titingnan mo si Vince, kala mo, totoo yung ginagawa niya, totoo yung sinasabi niya. Gago ka ba, Vince? Gago ka? Alam mo, yung mga kababayan mo sa Pampanga, pag nakita ka nila, bubulyawan ka nila. Oy, Vince, bangag ka na rin ba? Gaganunin ka nila. Mga Kapampangan dyan, pag nakita nyo sa Pampanga si Vince, alam po ninyo, nakakadiri ka, Vince, loko. Hindi ba? Ganun naman kasimple yun eh. Yan ang babala ni DPWH Secretary Vince Dizon sakaling totohanin ni na Curly at Sara Diskaya na hindi na talaga sila may kipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Alam po ninyo, bandang uli, yung Diskaya, sino ikakanta nila? Yung mag-ama, si Bongbong Marcos at si Sandra. Kasi paboritong contractor sila eh. Doon sa Ilocos, paboritong contractor sila. Di ba? Kaya itong si Vince na to, pagdating ng araw, Vince loko. Magbagong buhay ka na, may potential ka pa naman. May potential kang maging corrupt. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, sinabi sa kanila ng kampo ng mga Diskaya na kaya lang naman daw sila lumapit sa ICI ay dahil sa pag-asang magiging state witness sila. Pero iba ang sinasabi ngayon ng abogado ni na Diskaya na si Atty. Cornelio Samaniego. Handa pa rin naman daw makipagtulungan sa ICI ang mag-asawang Diskaya sa isang kondisyon. Actually, pag pinatawag pa rin sila ng ICI, willing pa rin sila. Pero pag yung mga incriminatory, they refuse to answer na. Giit pa ni Samaniego, hindi pa higing state witness ang habol ng mga Diskaya. Wala naman hong napag-uusapan na maging ma-include sila sa witness protection. Umpisa pa lang sinabi na namin dyan na talagang magkakaroon kayo ng kaso. Pero hindi ho namin ina-after yung witness protection. Ayon naman kay Ombudsman Boying Remulla, tumigil sa pakikipagtulungan ng mga Diskaya matapos umanong balaan na maaari silang makulong. Ang hinala ng mga investigador, ayaw na mag-asawa na tell-all dahil may gusto silang iligtas. Napa-walk out pa nga raw ang mga Diskaya. Nag-walk out sila, sinabihan nga sila that they may suffer jail time. They were not in a tell-all mood. They wanted to spare a lot of people and just choose what they wanted to say. Wala pa silang nararamdaman fear. Ika nga sa Tagalog, matinik tsaka madulas at ayaw umamin. Pero buwelta dyan ng abogado ng mga Diskaya, Hindi ho kami nag-walk out doon. Ang usapin lang ho dito, pag incriminating po yung mga tanong, ini-invoke po nila yung right nila against self-incrimination. nauna namang sinabi ng Department of Justice na handa na silang kasuhan ng mga sangkot sa flood control scandal, kabilang ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Yan ay kahit hindi pa raw nila ibinubunyag lahat ng nalalaman nila sa korupsyon sa mga maanumalyang proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Mga kareaksyon talagang binabraso na po itong mga Diskaya para nako po. Yan na po sinasabi natin mga kareaksyon Grabe po yung ginagawa na sa mga Diskaya. Bandang uli niyan, tingnan nyo, magkakabistuhan yan. Pag talagang na-depress na itong mga Diskaya, nako po. Hindi lang sa umano'y kickback sa DPWH, kundi sabit din daw sa pagsisingit ng Intel Fund sa PNP, si dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico. Yan ang revelasyon ng DILG sa pagharap sa budget hearing kanina. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang sinabi ni John Vic, lalaki Remulla? Bakit ngayon lang niya sinabi dahil ba naalungkat na lahat ng katarantaduhan nila?
Bakit ngayon lang, di ba? Bakit hindi noon, di ba? Magkano kaya ang budget insertion na ito? Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Binunyag ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagbalik ng kalahating bilyong piso ang PNP sa kaban ng bayan mula sa kanilang intelligence fund ngayong taon. Kasunod ito ng tanong ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian kung bakit bumaba sa 806 million ang hiling ng PNP para sa Intel Fund sa 2026 ikumpara sa 2025 approved budget na 1.3 billion pesos. Paliwanag ni Remulla, nasa higit 800 million lang din ang Intel Fund ngayong taon ng PNP dahil sa ibinalik nilang 500 million pesos matapos malaman na kabilang ito sa kontrobersyal na budget insertions. The 500 million that is additional to that was an insertion which we turned over to the office of the president. We didn't use that 500 million. So that is the grand total, but as according to the... Di ba, bakit ngayon lang? Di ba? Bakit ngayon lang? Yan lang ba? Ngayon lang ba? Lahat yan, hindi lang po sa ano yan, sa flood control. Meron yan sa pulis, sa sundalo, sa hospital, sa airport, sa lahat-lahat yan. Sa daan, sa drainage, lahat yan. Lahat po yan, mayroong korupsyon dyan. Kaya nga mga karyason, mahirap kalaban si Saldico ngayon tsaka si Tambaluslos kasi hawak nila yung pera. Kaya nilang bayaran kahit sino. No? We only followed what is according to the GA and not the NEP and not the GA. What was put additional was we found no use for it and we returned it to the Office of the President. Dagdag pa ni Remulla nang malaman nila na ang nagsingit ng 500 million sa PNP Intel Fund ay ang una ng pinangalanan sa isyu ng umano'y paglalabi sa DA na mabigyan ang kanyang kumpanya ng dagdag alokasyon para sa imported na isda. Yung excess na 500 was actually unutilized, no? So Yes, sir. We returned it because it was an insertion in the budget. And the insertion came Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? from the person who requested 3,000 containers of fish. So why will they insert intelligence funds? it beats me, sir. We didn't ask for it, so I returned it. Sa hearing sa Senado sa budget ng Department of Agriculture, lumabas ang pangalan ni dating Congressman Zaldico na humiling umano ng pabor sa DA para sa fish importation. Pangalan ba nun? Saldico talaga? Oo, totoo yun. 3,000 containers. Yes, Mr. Chair. God, Mr. Chair, nalulula na ako. Nakapasok ko ba yung 3,000 containers o hindi na tuloy? No. Hindi niya talaga bigay. But I have evidence to show that he requested for it because I have the text. Pangalawa, I have evidence to show that he did import a lot during the time of the Duterte administration using the 3 nominated companies, Mr. Chair. Tiniyak naman ni Senator Gatchalian sa DILG ang kanyang pagsuporta sa hiling na 806 million na Intel Fund ng PNP sa 2026. If there's one department that we want to support with intelligence fund, that's PNP. No, because you need that to gather intelligence, counterintelligence, and we want to make sure that you're equipped in terms of information. Tapos nang sumalang sa committee level ang 210.1 billion pesos na panukalang budget ng PNP sa susunod na taon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Nako, bakit ngayon lang? Kaya ba ngayon lang? Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa talents ng borachos. Mga taong nagbe-birthday, hindi ito. Iniodoro eh. Alam nyo, ang problema dito sa ating bansa, kaya't paulit-ulit ang mga anomalya ay walang nananagot. Sa maraming hinarap nating mga skandalo, mga scam, etc. Walang nananagot. Kita mo ha? Eto, ano nangyari? Yung mga diskaya ayaw nang mag-cooperate. Bakit? Ayaw silang tanggaping state witness. Bago sila pang sisisihin ni Remulla. Kasi daw mukhang hindi tell-all. Nagte-tell-all na nga yung mga tao. Pinahihirapan nyo.
Gusto nyo magdagdag pa ng wala naman sa batas yung restitution? O, binendalo mo na naman parang ruler eh. Di ba? O, paano maggaganahan yung mga tao kung ano-anong pagpapahirap bago sasabihin itong si Singson, yung sa ICI. Hindi pa nga tapos ang investigasyon, kaya wala na ng kumpiyansa yung mga tao at hindi na tayo dapat magtiwala dyan sa ICI eh. Sasabihin pa ni Singson, personally, ayoko maging state witness yung mga diskaya. Hindi nyo pa nga naririnig eh. Eh pagka ganyan, ang usapan, eh, siyempre mawawala ng gana yung mga tao at alam naman natin ang reason kung ba't ayaw niyong gawing state witness sa mga diskaya eh. Kasi natatakot kayo kung sinong ituturo oh. Wala na yan, bago ayaw niyo pang i-televise o i-live stream man lamang etong ICI. Behind closed doors, kayo ng behind closed doors. Maraming hidden. Oo, siyempre nagtataka yung mga tao, kaya totoo man kaya hindi, ano bang niluluto nyo dyan? At ayaw nyong pakita. Gumagawa kayo ng siopaw, baka naman pusa yan. Oo, magagalit si Kiko Barsaga. Inyaw-nyaw eh. Yan, nyaw-nyaw. Chapsuy lang yun. Oo, baka pusa yan, baka daga. Hindi namin alam eh. Di ba kaya nga nauso yung open kitchen sa mga restaurant, may salamin. Nakikita nyo kung paano niluluto, kung madumi, kung burara, kung may sipon yung kusinero, biglang sisinga doon sa sabaw. Di ba may Chinese soup? Di ba may Chinese soup yung medyo malapot? Ala! Di ba yung bird's nest? Di ba hindi mo alam kung ano yung bat malapot yun eh. Ay, grabe. Baka meron pa dyan, talaba. Ala! Mahirap eh. Masintabi sa mga kumakain. At saka yung mga bola-bola, di ba? Yung mga siomay, hindi mo alam, so kilikili. Ala! Grabe hindi mo natin malaman eh. Ha? Ito ko yun eh. Biglang bumahing dun sa chapsuy. Hindi, kaya nga nagkaroon ng open kitchen. Yun ang transparency. Yun. Oo. Sige na nga. Ibig sabihin, seriously, mas may kumpiyansa ka kung nakikita mo kung anong ginagawa. Parang itong tech natin, di ba? Hindi mo alam kung medyo mali yung cue ng mga sound effects. Alam mo kung sinong nakaupo. Alam mo kung sinong sisisihin mo. Kung nakatakip yan, si June Reyes. Si June Reyes. Kung hindi mo alam, kung nakatakip yan, hindi mo alam kung mumurahin mo si Wenner o si June Reyes. Di ba? Ano talaga yun? Kita mo, umpisa natin ha. Yes! Isa-isahin natin. Isuriin natin ang mga iskandalo. Ito, unang-una. Unahin na natin yung Dacer Corbito. Alauna. Crime of the decade. Okay. May nanagot ba? Wala. Why? Sapagkat ito ang pinakamabigat na nangyari dyan sa Dacer Corbito. May warrant na si Senator Lacson. Ito katotohanan na hindi ko sinisiraan si Senator Lacson. Nagsasabi lamang ako, all of these are on record. Ito, dahil nga mga kareaksyon, ang batas sa Pilipinas ay para lang sa mayaman. Okay. Nagkaroon ng warrant. Alam ko to personally kasi ako yung abogado. Isa sa mga abogado nung witness, si Mangkaw. Okay. So, nagkaroon ng warrant. Lumitaw si Mangkaw, bumalik. Alauna. Crime of the decade. Okay. May nanagot ba? Wala. Why? Sapagkat ito ang pinakamabigat na nangyari dyan sa Dacer Corbito. May warrant na si Senator Lacson. Ito katotohanan na hindi ko sinisiraan si Senator Lacson. Nagsasabi lamang ako, all of these are on record. Okay. Nagkaroon ng warrant. Alam ko to personally kasi ako yung abogado. Isa sa mga abogado nung witness, si Mangkaw. Okay. So, nagkaroon ng warrant. Lumitaw si Mangkaw, bumalik. Sinabi si Senator Ping ang mastermind. Sumumpa siya. Sinabi ngayon, nag-apologize na. Siyempre, marami na nangyari in between. Pero noon, talagang sinusumpa sa amin. Mabuhay, mamatay, yun ang testimony ko. Anyway, pumunta na tayo sa mga events, yung time frame. Nagkaroon ng warrant from Judge Telma Medina. Nagtago si Ping. Sinabi pa, I'm a fugitive from injustice. Injustice daw yun. Siyempre, sino pa ka naman para maghusga na injustice? Dapat harapin mo, di ba? Okay. Nawala siya bigla, hindi mahanap. Nag-wanted pa kami ng DACC.
Okay, that was the time of Gloria Macapagal Arroyo. Bago siya nawala, nag-privilege speech pa siya, sinasabi sa akin, ayan, si Topacio, yan nakikita sa Malacanang, nakikipagsabuatan kay FG. O hinamon ko siya. Sabi ko sa kanya, Mr. Senator, hindi ko kilala yung kamoting yan si FG. In fact, kalaban namin yan ni Erap That time. Bakit naman ako pupunta sa Malacanang? Anong pakialam ko sa Malacanang? Hindi ako matatawag dyan Erap ako Sabi ko, Mr. Senator, ganito gawin natin. Magpa-lie detector test tayo dyan mismo sa session hall ng Senado. Nasa dyaryo yan. Opo. Pag totoo, pagka hindi totoo ang sinasabi ko na hindi ko kilala si FG at ako'y pumupunta sa Malacanang. Pagka tinanong nyo ako kung totoo o hindi at lumabas na hindi totoo, nagsisinungaling ako, nakilala ko si FG Arroyo, at ako'y pumupunta sa Malacanang, isosoli ko yung aking lisensya sa law, hindi na ako magpa-practice kahit yan ang bread and butter ko. Ang tindi naman. Pero pag napatunayang mali yung sinasabi nyo, mag-resign kayo as senator. Baka alam mong sasabihin palusot. Hindi! Yung lie detector test, namamanipulate yan. Oo, namamanipulate kung ikaw ay highly trained. Halimbawa, CIA ka, secret agent ka, o James Bond ka, o Agent O210, di ba? OO7 yun baka si Tony Falcon. Kilala mo si Tony Falcon, si Agent X44. Pero fictional yun. Ibig sabihin, seriously, nabibit. Tama yun. Kung highly trained ka, mukha bang highly trained agent ako? Bugoy-bugoy lang ako so, palusot. Okay. So, nagtago si Pogi. Nawala. Pagkatapos, napakaswerte niya. Nagpalit ng administrasyon, yung kinampian niya, yun ang nanalo, si Noynoy. Ayun. Anong ginawa? Nag-iba na yung Solicitor General, nag-iba na yung Secretary of Justice. Alam mo ba na umangat siya o nag-apila siya sa Court of Appeals on the finding of probable cause. Yung Court of Appeals, kinampian siya. Sinabi, walang probable cause. Yung warrant, walang visa. Okay, Court of Appeals pa lamang yun. Ang dapat nag-apila noon ay ang Office of the Solicitor General. Okay, sino Solicitor General noon? Di tao na. Ni Noynoy, kakampi na siya ni Noynoy. Lumitaw na siya. Alam mo ba, ang Office of the Solicitor General, lahat ng mga walang kakwenta-kwentang annulment case, mag-asawa, nag-grant yung annulment. For whatever reason, ayaw na nila. Gusto na nilang paanal. Inaapila yun. Inaapila. Kahit yung mga simpleng tao lang, pangkaraniwang tao na gusto magpaanal, automatic, inaapila yun ng OSG. Yun ang policy. Ito, crime of the decade, Dacer Corbito. Internationally, pumutok. Alam mo na yung nangyari kay Dacer Corbito? Di ba si Dacer Corbito isang sikat na PR man? Yes. Nakita, sunog. Pati yung sasakyan niya. Sunog sa Cavite, pati yung driver niya, kaya Dacer Corbito, double murder case. Hindi inapila. Hindi inapila! Double murder! Hindi inapila! Bakit po? Siyempre, kakampi nila si Senator Lacson. Judgment call daw niya. Kinonfront ko siya niyan That time. Tinry namin mag-apila, ngunit sabi ng Supreme Court, at that time kasi may rule, pag hindi Solicitor General nag-apila, wala kang karapatan. Kaya dahil doon sa kasong yon na nanghihinayang yung Supreme Court, tignan mo yung tono noong desisyon ng Supreme Court, pasensya na kayo, gusto man namin kilalanin itong apila na to. Wala yung Solicitor General, hindi namin pwedeng tanggapin. Nagkaroon ng bagong rule ngayon na kahit wala yung Solicitor General, pwede mag-appeal, pako-comment na lang. Pwede na. Yes, oo. Kaya lang, hindi namin na inabutan yung rule na yun. At sa tingin ko, it was because of that error of judgment or bias on the part of then Solicitor General Cadiz. Kaya, nagkaroon ng ganung rule. Ayun, nakarma tuloy si Cadiz. Anong nangyari sa kanya? Tumakbo siya ng gobernador ng probinsya niya, Olats. Wala na siya, kamote na siya. Okay. Yun ang nangyari. So, yung sasabihin nila, acquitted si Senator Lacson. Hindi po. Technicality lamang po yan.
kakampi nyo lang ang Solicitor General. Huwag niyong kakalimutan yan, mga kasama. Walang naparusahan, 2 patay in the most gruesome manner. Internationally, mayroong publicity. Walang nangyari. Okay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.